Patuloy sa ating mga balita. Tinalakay sa ipinatawag na Provincial Price Coordinating Council meeting ngayong hapon ng Provincial Government ng Maguindanao del Norte ang kasalukuyang presyo ng mga produktong petrolyo, transportasyon, basic at prime commodities. Pinatitiyak ng gobernador na walang nagsasamantala at mayroong nakahandang hakbang ang bawat ahensya para tugunan ang kasalukuyang nararanasang krisis sa langis. Ang News Now sa report. Mahigpit ang kautusan ni Governor Dato Toco Mastura na tutukan ang presyo ng langis, presyo ng pagkain at pamasahe sa buong lalawigan sa gitna ng kasalukuyang krisis sa langis. Isa-isang naglatag ng mga hakbang ang bawat ahensya, kabilang ang Ministry of the Interior and Local Government, Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE, Ministry of Trade, Investment and Tourism o MTIT, Ministry of Transportation and Communications o MOTC, Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR, at IPHO. Ang objective po natin is to safeguard the national interest by ma-ensure po natin na meron po tayong enough domestic energy supply. Yung mga service delivery po natin is uninterrupted at saka continuity po ng ating domestic economic activities. Pati na rin po yung protection of the welfare of our citizen, particularly po yung mga vulnerable sectors. Scenario assessment na na-observe namin, no? So, Bangsamoro PUB sector is currently under a worst case situation with 20 to 30% per increase pressure due to rising global oil prices. So this is already causing reduced mobility and unstable income for drivers and operators. So if this condition worsen, fare hikes could reach 40 to 70%, risking route collapse and major service disruption, especially in island areas. Pantawid Pasada is isang pong program na in-initiate ni BNTFRB para mahikayat po yung mga kolorum na baka sakali magpa-legitimize sila para at least man lang mahikayat sila na maging legal yung kanilang operations. The holiday season, gradually papataas siya. Bakit gradual yung effect? Kasi yung effect ng gas natin is not directly sa BNBC. For example, pag si establishment magkumpra siya ng canned goods or canned sardines, ang kumpra naman nila is by box. Then ang increase niya is by box din. Pag binenta niya sa consumer, for example, yung box is composed of 24 can of sardines, then ang increase is 20. Yung 20 pesos na increase is divided pa dun sa 24, that is around 0.8. So hindi siya masyadong mabigat. Especially the local government, especially in the retail of liquid fuel. Kasi yung assurance ng public or consumer dun sa quantity and quality ng fuel, nakadepende dun sa kung tama ba yung dispense ng mga retail outlet. So, sa mahal ba naman ng fuel, so mapapaisip ka kung tama ba yung quantity na natatanggap mo na according dun sa binabayaran mo. Wala naman sila nakikita ng drastic. And then, maybe the small changes is actually normal po siya sa vegetables. Parang gano'n na po talaga minsan bumababa. Very elastic po kasi yung prices ng vegetables natin. Even with the, kung meron mo pong nangyayaring ganito po fuel hike or wala, medyo magalaw po talaga siya. Ako ay nagpatawag ng price monitoring meeting today because we would like to know the situation po, no? Para kung ano man, meron tayong may tulong, especially on the price of oil, no? Pag-increase kung anong epekto doon sa mga products, anong epekto doon sa mga transport system. Kung kanya, pinatawag ko itong mga different agencies na involved para malaman natin kung may increase ba o kung may nagsasamantala ng presyo ng langis ngayon, no? Because it affects the life of our people. Kung kanya, yun ang purpose ng pagtawag ko ng parang emergency meeting ito na malaman ko kung ano talagang nangyayari sa ating probinsya. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.